Yo, what's up YouTube? Ayun, magandang gabi po sa inyo dyan. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga, tanghali at gabi kung saan mga insulok ng mundo. Yung mga OFW natin dyan, shoutout po sa inyo dyan. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ayun. Ang video na to hati natin kay Ders TV. Ayun. Nasa description lang po ang kanyang channel. Paki-subscribe at paki-bisita na lang po. Kung kayo pala ay bago sa ating channel guys, iniimbitahan ko po kayong i-subscribe ang ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong ina-upload. Ayun guys, wala na tayong patupik-tupik pa. Silipin na natin to, baka masilip pa to ng iba. Ayun. Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cards na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kay Medar Diolencio. Pa-shoutout, always watching for is Rembo. And also pa-shoutout din po daw kay Eda Rubin from Davao City. And syempre mega shoutout din po dito kay Manuel Ponce at sa family niya. Lagi po siyang nakatutok at nakikinig sa atin. So salamat sa inyong pagsuporta. Mabuhay po kayong lahat. So happy Sunday po sa inyo. Eto na at simulan na po natin ang balitaan at tunahin nating pag-usapan ng tungkol sa ganap kahapon sa E18 ako. Ang ganap ng ads. Choice ang Lazada. Any three from Ito lang guys ha. Choice to mix your choice to match. The more you buy, the more you save. Choice now on Lazada. Choice on Lazada. Ang haba. Sorry dear, skip ko muna ha. Ay. Kung saan si Joey De Leon po, bago magsimula ang show, bumanat na naman. So bakit natin ito na pag-usapan? Dahil may connection po ito sa headline natin ngayong araw. Okay, continue. So kahapon po, bago magsimula ang E80, yung pinost ni Henry Master Joey De Leon sa kanyang Instagram tungkol sa pagbabalik ng Bulaga, isinali niya po sa salita. So ganito po ang sinabi ni Joey De Leon. Yung pinakamalaking keso de bola daw, matatagpuan sa Reliance, yung Big Red Ball daw. Yun daw pala, hindi lang yon ang ibig sabihin nun. Dahil another ball ang nabuo natin, basketball, gold medal, at hindi pa daw tapos. Inaantay pa daw natin ang pagbabalik ng isang Bulaga, which is for Pasensya na Bulaga. guys ha, yung may kidlat. Yung background natin. Tuloy na natin. Yan po ang sinabi ni Joey De Leon bago po magsimula ang show ng E80. Kaya unang pasok pa lang po ng show, good vibes na po agad kahapon. Ngayon, sa sinabi po ni Joey De Leon, mababakas natin na kumpiyansa po siya. Sigurado siya sa mangyayari na ang titulong Itbulaga ay sa kanila ibibigay. So sa mga salita pa lang po ni Joey, may pinanghuhugutan siya. May pinanggagalingan siya na sila ang panalo sa laban na ito. So may lumabas po na mga documents mula po sa IPO tungkol sa application ni Joey De Leon ng Class 41 for Entertainment Services. So ipapakita ko po sa inyo. So ayan, malinaw po na nakasaad dyan na naipublish na po ng IPO for opposition ng application ni Joey De Leon sa titulong Itbulaga at malinaw na nakasaad dito sa document na to na, ayan, babasa nyo po, March 22, 2023 yung filing date. Mark Itbulaga, holder po, De Leon Jose, which is si Joey De Leon. So, ang NIS Classification 41 for Entertainment Services po yan. So, malinaw po dito na si Joey De Leon po ang may hawak or holder ngayon ng titulong Itbulaga. Ngayon, kung may katotohanan nga po ang inilabas ng Abante na late ng pag-oppose itong tapes application po ni Joey De Leon, malinaw na kay Joey De Leon na po ang titulong Itbulaga. So bakit?
Dahil ayon po dito sa IPO, once na na-late ang pag-oppose ng isang panig, walang kwenta ang pag-oppose nila. So sabi dito sa Rule 703 ng IPO PHL, allowance of application and issuance of certificate of registration when no opposition is filed within 30 days after the publication for opposition, the mark is deemed where a motion for extension for the period to file an opposition is granted by the Bureau of Legal Affairs. The mark is deemed registered the day following the expiration of the extension period. When an opposition is filed, a mark shall be considered registered on the date the decision of final order giving due course to the application become final and executory. So, ayan po, malinaw at maliwanag ang nakasaad dyan. Komento nga po ng isang taga-Twitter. Documents from IPO PHL e-Gazette legit ang claim ng article. Kung legit daw ang claim from Abante News na publish for opposition ang registration ni Sir Joey for the Itbulaga Underclass 41 last August 29, 2023 pa. Ang tanong na lang, kung confirm na ba na late ang filing ng opposition ng tape? If late nga, deemed na registered to Sir Joey ang Itbulaga Class 41 starting September 29, 2023. At expected din na before mag-end of October ay may desisyon na from Marikina Court about the TBJ filed writ of preliminary injunction. So, ayan po. Kaya pala sa Henyo Master Joey De Leon ngayon ay kumpiyansa sa pagbabalik ng Itbulaga dahil may pinanggagalingan Iyon naman pala talaga. Saan kaya nakalap ng Abante na late nag-oppose ang tape? Kasi ang panatikong page ng tape, idinedeny po ang balita ng Abante na wala daw katotohanan yon. Hindi naman siguro maglalabas ang Abante ng balitang ikakapahamak po nila. At hindi sila sure, 'di ba? Dahil sila po ay masisira diyan. Sa Correct. pakilalang news site 'yan. Hindi yan magbabalita ng mali. Isa pa, bakit kung mali ang balita ng Abante, bakit hindi po nila kinorek ang Abante, Yes. 'di ba? Dito pa lang alam na po natin kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan. At may isa pa po akong ipapakita sa inyo. Ang Tape Bulaga po ay nag-apply ng panibagong title sa IPO. So Yun. ipapakita ko po sa inyo. So pending trademark IPO Philippines. Pending pa po, no? So application date po August 30, 2023. Sa title po yan na Itbulaga Happy. So, classification po or NIS ay 41 which is for entertainment services po. So, kitang-kita po dyan na Itbulaga Happy po ang pinarehistro po nila sa Class 41 dyan sa IPO for entertainment services po yan. Ang malaking tanong ay bakit po sila nagparehistro ng another title? Dahil alam ba nila na tagilid sila sa titulong Itbulaga? Kaya nagparehistro po sila ng ibang titulo at dinagdagan lang po ng Happy. So ano yun? Wala na ba silang makitang ibang title sa show nila? Ang dami-dami naman. Itbulaga Happy po talaga. So bakit nila pinagpipilitan ng sarili po nila sa Itbulaga? Samantalang may Itbulaga na po at yun ay ang creation ni Joey De Leon na na-register niya din po Yes. sa Class 41. May application na din dyan si Joey De Leon sa Itbulaga for Classification 41. Bakit nakalasot ang Itbulaga Happy sa IPO? Ngayong may Itbulaga na nga. Magkokos po ito ng kalituhan at dapat pong ma-oppose ito ni Joey De Leon or ng kampo po ng TBJ bago pa man makalusot ito sa IPO. Ganun din po sana si Eco Kalingal, no? Dapat mag-oppose po siya dito. Kasi pag na-approve yan, pwede po nilang ipalit sa Itbulaga na title na ginagamit po nila once na ang korte po ay pumanig sa TBJ. Ngayon, dinagdagan lang po nila ng Happy kasi Class 41 ang ginamit nila dyan for entertainment services po. Ang masaklap dyan, di ba? Ang Itbulaga po na titulo nilang pinaregister ay for merchandising lang. So, dapat nga po hindi po gamit ng tape ang titulong Itbulaga. Kasi ang pinaregister po nila ay para po sa mga goods, hindi for entertainment services, which is for 41. Ewan, bakit hinahayaan yan na gamitin po ng tape? Kahit nasabihin na narehistro po ng tape yan for another 10 years, hindi naman nila pinarehistro ang Class 41, kundi for goods lang po ang kanilang saklaw dito.
dapat busisiin po ito ng kampo ng TVJ kasi ang dami palang butas para mapatigil po ang paggamit ng Itbulaga dyan po sa show ng GMA7. So, ewan ko po kung bakit nakalusot itong ganitong estilo na kahit hindi naman po classification 41 ang pinaregister nila, still gamit pa din po ito ng tape sa show nila, ang titulong Itbulaga. 'Di ba? Kasi ang kanilang gamit po ay for goods lamang. 'Di ba? For merchandising, katulad po ng mga inimprintang tulad ng mga naka-imprenta po sa mga baso, mga utensils, ganyan, at kung ano-ano pa. Pero hindi po nila na-register ang for entertainment services. Katulad po ng ginagamit nila ngayon, 'di ba, na Itbulaga sa show. So, hindi po pala dapat ito gamit ng tape ngayon. Kasi hindi naman ito yung pinaregister. Yay! Kasi ibang classification po ang pinaregister nila. So, bakit nga ba nakalampas ito, no? So, ayoko pong mag-isip ng masama, no? Correct, correct, Meron correct. tayong respeto sa ating mga ahensya po ng Tama ka, gobyerno, no? Dears. So, ang tanong lang talaga dito ay bakit nakalusot itong paggamit po ng Itbulaga ng tape sa kanilang show dyan po sa GMA7. Malaking katanungan po ito na Question dapat ay mark. masagot. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? Huwag kalimutang mag-comment. Yan guys, isa na namang panibagong TVG 80 updates ang ating tinapos. Hawak na pala ni Joey D. At sana'y naintindihan niyo ang sinabi ni Del sa documents na pinakita niya. Para ako may naintindihan, wala ata eh. Meron naman. Ayun. Hanggang dito na lang po. Yung bago pa sa ating channel, paki-comment, like at paki-subscribe na lang at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. Ayun guys, hanggang dito na lang po. God bless, babush.